Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang ginuyara sa inyo, Pagyara ka sa iyo. mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala, agod nga mangintakos kita sa pagsilibrar, siningbalaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako, Salamat po sa Diyos na makagagawa sa kanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko matuod sa muna-muna. Sa pulong, sa buhat at sa pagpatungbayan, sa akong sala, sa akong sala, sa akong ako matuod na sala. Busa nagampo ko kay Santa Maria, Birhen gihapon, sa tanan nga mga anghels kag mga santos, kag sa inyo mga utod, ligampo ninyo ako sa atong Ginoong Diyos. kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala. Toy-toyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita, O Dios, amay nga makagagahom, nagatuo kami sing balig-on, ngang imo anak napatay kag nabanhaw, itugot nga pagisini nga misteryo, ang imo alagad nga si Euphemia, nga nagtaliwan na sa sini nga kinabuhi, makaambit sang kalipay, sang iya pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog po. Ang pagbasa sang ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korento. Nakahibalo kita nga kung maguba ang aton dutanon nga puloy-an, nga isa ka tolda lang, may balay kita gikan sa Dios. Isa ini kabalay nga wala mahimo sang mga kamot sang tawo, kag wala ini sing katapusan sa kalangitan. Gani, nagasalig kita perme, nakahibalo kita nga samtang nagapuyo kita sa lawas, malayo kita sa Ginoo, nagakabuhi kita paagi sa pagtuo, kag indi paagi sa pananawan. Gani nagasalig kita, kag luyag pa kita, magpalayo sa lawas, kag magpuyo upod sa Ginoo. Tungod sini, bisan nagapuyo kita sa aton puluyan, ukon malayo sa sini, ginatuyo naton ang pagpahamuot sa iya. Kay kita tanan dapat mag-atubang sa hukmanan ni Kristo, agud ang tagsa-tagsa makabaton sing nagakaigo sa iya, suno sa iya nahimo. Samtang yara pa siya sa lawas, bisan maayo man, ukon malain. Ang pulong sang Dios. Sabat. Ang akong kalag, ginauhaw sa Diyos, ang Diyos sang akong kabuhi. Ang akong kalag, ginauhaw
uhaw sa imo, Diyos. Ang akong kalawang ginagawa sa Diyos, ang Diyos sa akong kabuhi. Ang akong nakala, ginahidlaw sa imo, sano ko ay makita ang nawong mo, Diyos. Akong kalawang ginagawa sa Diyos, ang Diyos sa akong kabuhi. Palihog magtindog ang tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Tanan, kung nabatay kita upod sa iya, magakabuhi man kita upod sa iya. Kung magbatas kita, magagahuman kita upod sa iya. Ang ginuyara sa inyo, ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, hindi kamo magkatublag, may pagsalig kamo sa Dios. Magsalig man kamo sa akon. Sa puloy-an sang akon amay, may madamo nga mga hulot. Kung hindi ini matuod, sugiran ko bala kamo nga magalakat ako sa pag-aman sang lugar para sa inyo. Kung maglakat ako sa pag-aman sang lugar para sa inyo, magabalik ako kag kuhaon ko kamo upod sa akon. Agud kun diin ako, didto man kamo. Nakahibalo kamo sang dalan padulong sa akon kaladtuan. Si Tomas nagsiling sa iya, Ginoo, wala kami makahibalo kung din ikaw makadto. Paano namon mahibaluan ang dalan? Nagsiling si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Palihog magpugong. Ayon po sa Book of Psalms, Psalm 90 verse 10, the lifespan of man is only 70, 80 for those who are strong. Si Eupemia ay 76. Sa mathematics, kung i-round off po ang 76, 80 na po yan. Ibig sabihin ay strong na po si Eupemia. Kasi silig nila, kapag ang edad mo umaabot ng 60 years old to 70, swerte ka na. So nga aswerte kasi yara ka na dual citizenship. Pilipino kag senior citizen. And then swerte kasi yara ka na 20% discount. And then kapag ang edad mo umabot ng 70 years old to 80, katulad po ni Eupemia 76, lawid ng kabuhay mo. Longevity na ina. Pero kapag ang edad mo umabot ng 80 years old pataas, nako, ang tawag ina milagro. No? Milagro nga buhi ka pa. Sa kamatayan, hambal sa gospel, hindi ka mo magkatublag, hindi ka mo magkahadlok. Nga sa puloy-an sang akon amay, may madamo nga mga hulot. So, maraming kwarto. Kasi nga ang purgatorio, bahagi na po siya ng langit. Kaya ang pangamuyo naton, amay namon yara ka sa mga langit. So, purgatorio ay bahagi na po siya ng langit. So kaya nga, ito po ang
ang dahilan kung bakit ay kung nga si Euphemia hanggang 76 lang, tapos na po ang kanyang mansion, tapos na po ang kanyang balay, tapos na po ang kanyang mission. Kaya it's time to go na. Kaya nga ang kinakailangan natin ay magsalig kamo sa Diyos. So hindi lamang po sa Diyos Amay, kasi INC ina. Ano ibig sabihin ng INC? Kapag Diyos Amay lang. INC. Incomplete, no? Yes. Hindi yan, Iglesia ni Cristo, incomplete, no? May pagsalig ka mo sa Diyos Amay at magsalig man ka mo sa akon. So dalawa ina, dahil ang Diyos Anak, after siya na ay pako sa cross, napatay, pero nabanhaw. Kaya nga, ang aton pong hambal sa first reading, na kahibalo kita, ngukon maguba ang aton dutan-on nga puloy-an nga isa ka tulda lang. Ibig sabihin, tulda lang pala, temporary ang aton dutan-on nga puloy-an, ang aton lawas, temporary. It's time, anytime na madula ang tulda. So, tulda lang dahil pag inatake na si pangalan noon, si Euphemia, wala na. So, tulda lang. Mayroon akong nakakwentuhan na pari doon sa Biani last Monday. Ang lakas-lakas siyang tumawa. Nagkukwentuhan, nagbibiroan. Ala, last Thursday, patay na. Paano namatay yun? Wala naman yung sakit, no? So, talagang tulda lang. Pero, yara kita, balay sa Diyos. May balay kita gikan sa Diyos nga, isa ni kabalay nga wala mahimo sang mga kamot sang tawo. Kaya nga, ang hambal ni St. Paul, San Pablo, magakabuhi kita paagi sa pagtuo, kag hindi paagi sa pananawan. Kasi kapag pananawan lang, kaluoy ba? Wala na si Euphemia. So pagtuo, si Euphemia, nagasaylo lang sa pihak na kabuhi. Sa panahon ng misa, hindi po sa pananawan. Kasi kapag pananawan lang, maini ang akong lawas, this is my body. Ay, ano ina, tinapay. Magaluhod-luhod ka sa tinapay. Magasamba ka sa tinapay. Ay, idolatry na. Pero dahil nagakabuhi ka sa pagtuo, ginsiling sa akong Panginoon, this is my body, luluhod ka. Dahil nga, nagakabuhi kita sa paagi sa pagtuo. So, ayan nga, dahil nagakabuhi kita sa pagtuo, ang atong ginahimo subong ay nagbibigay kita ng parangal, pagbibigay pugay, pagpapahalaga kay Euphemia. So, kaya nga, idinidaan natin siya sa balaan na lugar, tahanan ng Diyos, dahil si Euphemia ay balaan. Siya ay si WL. Ano ibig sabihin ng si WL? Katolikong way langit. Hindi naman, Catholic Women's League, no? So, talagang nag-service si Euphemia, no? So, kaya nagbibigay pugay kita sa iya, nagpasalamat kita sa iya. Aywan ko, si WL, nung na lang yata ito, patay na sila lahat, no? So nagbibigay pugay, nagbibigay parangal. Hindi si Euphemia katulad ng sapat na ritual living. So, siya'y balaan, abalaan. Dahil binunyagan siya, inayupan na anak sang Diyos. And then po, our Christian dignity expressed through signs and symbols of Christian burial, Christian dignity. So yun po ang aton pong pagbibigay pugay. So yara kita tatlo na pangamuyo na ibinibigay para kay Euphemia for our last respect. Ano ina? First, our personal prayer. Spontaneous prayer. Ang tawag sa ibang sikta ay direct to God na prayer. Sa mga pastor, nag-iimbento sila ng prayer. So hindi na malain. Okay naman ina. Pero, yara kita ikaduha na prayer. Ang tawag ina, prayers of the church. Church prayer. Ano ina? Kaya ang pari po ay hindi po nag-iimbento ng pangamuyo. Pangamuyo po ito sa bilog na simbahan. So ano pong sinibing bilog na simbahan? Mga santo, mga santa nagapangamuyo para kay Euphemia. Ang pari acting as official minister of the church para sa pangamuyo kay Euphemia. So yun po ang prayers of the church.
Okay, so Father, wala ang mga ibang sikta na ganyan. Kasi nga wala silang unity, no? So nagkanya-kanya sila ng simbahan. So, prayers of the church, of course, yung nga po ang mga sacramentals. Ang sacramentals, ibig sabihin, ay established by our church. Sacramentals is aid to prayer. Number one is what we call funeral veil, yung nakabalot sa kanya na puting panapton. Anong ibig sabihin niya? Father, white robes ina, sumasalubong sang Diyos. So, nasa gospel ina, mga 10 virgins nakasuksok ng white robes. Ano pa ang ibig sabihin? 76 years ago, si Euphemia ay nakasuksok na puti na bayo. Ang tawag naman natin doon ay baptismal dress, Christian dignity. Inayupan anak ng Diyos na ang ibig sabihin, purity of the heart and the purity of the mind. Tinlo si Euphemia. Yan po ang ibig sabihin ng Christian dignity. Kaya nga nakasukbot ng funeral veil. Kung ikaw ay civil servants, nakabalot ka ng flag. Identified ka na ikaw isang Pilipino, nag-service sa Pilipino. Siya din po, si Euphemia, nakabalot ng puti na panapton. Okay? Another tangible sign na si Euphemia ay yara Christian dignity, cross effects. The cross, the symbol of our faith, the symbol of who we are. Kung sino po si Euphemia, siya naluwas sa Diyos, tinipako sa cross because of the ultimate love of God. Cross is the symbol of victory against sin and death. Yan po ang ibig sabihin ng cross effects. Bible, common ang Bible, na pinanghawakan na po ni Euphemia ang Word of God. Okay? Of course, kandila. Ang kandila po ay it invokes the presence of the Lord dahil hambal ng Panginoon, I am the light. Ano ibig sabihin ng kandila, Father? Si Euphemia, hindi na po naglalakad sa kadulom, kundi sa kapawa sa Panginoon. Ang ginagamit dara ay Paschal Candle na ginagamit tuwing Easter Vigil. Nang ibig sabihin ay si Kristo ang buhay at muli pong pagkabuhay. Father, may kandila naman sa altar. Pwede wala na dyan. Hindi po, intention ina. Dito sa altar, ang intention ay sacredness of the altar. Yara light. Yan po, sacredness of Euphemia. Holy, balaan. Kaya nga kapag ang ido mo mapatay, kuring mapatay, huwag mo lagyan ng kandila. Hindi na balaan. Kaya nga pag ikay maging protestante, wala kandila doon. Ano ibig sabihin? Sapat. O, biro lang na. So, walang holiness, walang sacredness sa patay. Parang sapat, parang ordinaryo. Hindi po ordinaryo ang patay. Kasi ang lawas na ina, pagabanhawon ina, balaan ina. So, magbibigay pugay ka, magbibigay parangal ka. Kaya nilagyan po ng kandila. Yan po ang ibig sabihin. Intention ina. Ano pa, Father, ang sacramentals? Nag-identify ina na bawal mag-contaminate ang evil spirit kay Euphemia pag mamayari siya ng Diyos. Di ba? Ano ba ang tangible sign na ikaw ay Pilipino? Flag. Magrespeto ka. Tatayo ka sa flag kapag kakantahin ang lupang hinirang. Nagbibigay pugay ka. Okay? So, yan po, identified ka, Pilipino ka. Identified ka na sa Panginoon ka. Kapag walang tangible sign, ano ina? Kayo nakapanig. Baka sa panulay, no? So, kaya nga napakalaga po ang sign, tangible sign, na siya ay pagmamayari ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng signs and symbols. Religious signs ina. Okay? So, mayroon siyang meaning, mayroon siyang halaga. Of course, the holy water, nag-remind kay Euphemia, maban ako na, siya ay nahugasan ng balaan at tabi na binyag 76 years ago. Water means purification, water means life. Ang atong lawas composed of 70% water. Kapag wala tubig, patay ka. No? So kaya nga hambal ng Panginoon, I am the living water. Ang holy water, yan halo asin. Ang asin na ginagamit nila, hindi yung iodized, kundi rock salt. Ano ibig sabihin ng asin? Ay hambal ng Panginoon, Father. Hambal ng Panginoon. You must become the light and salt of the earth. Salt is for purification and
preservation. Yung isda, lagyan mo madamo na asin, hindi siya nabubulok. Bagkos ay na-preserve, baging uga. Okay? Ang salt po, sabor. Nami ang kabuhi ni Euphemia sa tatlo niya ka mga bata, sa kayabana, kaya kami nagbibigay pugay, nagbibigay parangal, nagbibigay pahalaga sa amon mahal na kabuhi na iloy namin na si Euphemia. Ito po ang amon pabaon para sa iya pagtaliwan. And then, the highest form of prayer is misa. Ang tawag na sacraments. Pag sinabi sacraments, established by our Lord, kaluwasan. Yara po saan? Promise. This is my body. Ang sino man magakaon sa kulawas, yara, kabuhi, na wala sing katapusan. Kaya nga, rise po ni Euphemia na misahan siya bago magtaliwan dahil nga siya ay abyan sa ating Panginoon. Kasama siya sa hapag ng Panginoon sa banal na misa. Sa mga ponsyon, sa mga party, birthday, anniversary, sino in-invite mo? Pariente mo, mga abyan mo. Pero kung hindi mo pariente, abyan, huwag mong i-invite, hindi yan kasama. Kaya nga sa atong Katoliko, kapag hindi ka Katoliko, huwag mong pamisahan. Hindi yan abyan, no? Sa banal na misa. Hindi yan kasama sa atong Panginoon sa banal na misa. Nagprotesta yan, ina. So kaya nga, dahil nga siya Katoliko, hindi lang Katoliko, mayroon pang church organization, CWL pa, rights niya na dapat siya misahan, palangga niya ang banal na misa sa kanya kabuhi. Please all rise. Ang Dios Amay nga makagagahom, nagbanhaw kay Kristo nga iya anak, gikan sa mga minatay, sa dako nga paglaom, mga muyo kita sa iya, nga iya luwason ang tanan nga mga tumuluo, nga nagakabuhi pa kag patay na ang aton sabat, o Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. O Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Para sa atunotod nga si Euphemia, nga ginhatagan sang saad sang kabuhi nga wala sing katapusan, paagi sa iya bunyag. Kabay nga makaambit siya sa paghiupod sa mga santos. Mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Para sa amon utod nga si Euphemia, nga nagambit sang tinapay sang kabuhi nga dayon, nga amo ang lawas ni Kristo. Agod banhawon siya sa katapusan nga adlaw. Mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Para sa amon mga himata, kag mga abyan nga nagtaliwan, kag para sa tanan nga nagbulig sa amon, agod nga hatagan sila sang padya sang ila maayo nga binuhatan, mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Para sa tanan nga nagkalamatay nga may paglaom, nga mabanhaw sila, agod makita nila ang Dios sa iya kahimayaan, mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Para sa panimalay ka mga abyan, sang aton utod ni si Euphemia, agod nga sa ila pagpangasubo, lugpayon sila sang Ginoo, nga naghibi sa kamatayon sang iabyan, nga si Lazaro, mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati ang among pangamuyo. Para sa aton tanan nga nagatambong diri, sa pagsimba nga may pagtuo, agod matipon kita liwat sing tingog, sa ginharian sang Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. O Ginoo, pamati. Sila sa ilang mga sala, kaghatagi sila sing kapupunan, sang kaluwasan. Ginapangayo namon ini, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Palihog magtindog. Magpangamuyo kamo, mga utod, agod, ang akon, kaganyang sakripisyo, mahamot ang sang Diyos Amay, nga makagagahom sang tanan. Patununon ta sa Ginoong sakripisyo sa imo makamot, sa kadayawan kakahimiyaan sa iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kasabugos niya nga santay. O Ginoo, tungod sa imo kaluoy, gidahalad namon ini nga mga dulot para sa kulasan sa imo alagad nga si Eufemia, nga nagtuo sing lubos sa imo anak bilang iya manluluwas, kabay ngayon makita si Kristo bilang iya maluluyon nga hukom, nga nagakabuhi kag nagahari sa tanang nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa iyo. ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na naon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kadangay. Takos kag angay gid, igo kag mapaslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo, santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Iagin baton ang kamatayon sa cross, agud maluwas kami sa pagkamatay, isa ka tawo ang nagpasulabi sang kamatayon, agud ang tanan magkabuhi sa imo singdayon. Gani, upod sa tanan nga mga angheles, nagadayaw kami sa imo, sing malipayon nga nagasiling. Palihog magluhod. Santos ikaw nga tuod, o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesus Kristo. Sa wala pa sa gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kag ya ini ginpanagtag sa iya mga gintutunan, nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas. Nga igatugyan para sa inyo. So, kung man, pagkatapos ang panihapon, iyaging kuha ang kalis, nga nagapasalamat liwat, kagya ini, ginpanlibot sa iya mga gintutunan, nga nagasiling. Magkuha kamo, tanan, kag mag-inom, sa sining kalis. Kay ini, amo ang kalis sang akon dugo. Ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan, nga kasugtanan. Nga igaula para sa inyo, kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himoa ninyo ini sa akon handumanan.
Ang misteryo sang pagtuo. Gani amay, among ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Hingpita siya sa pakigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leo, sa amon obispo nga si Bidipel, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang imong anak nga si Eufemia nga imo gintawag sa sining kinabuhi. Pag sa pagbunyag sa iya, naiusa siya sa pagkamatay ni Kristo. Itugot nga maiusa man siya sa iya pagkabanhaw. Dumduma ang mga sakop sining amon katulingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluiman kami ngayari diri nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Birhen, Eloy sang Dios, upod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Hesu Kristo. Paagi sa iya upod sa iya kag dira sa iya ginahatag sa imo o Dios amay nga makagagahom sa kaysan sang Espiritu Santo ang tanan nga dagog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Palihog magtindog. Tungod kay gisugos ang aton man luluwas, mga moy kitas dako nga pagsalig sulo sa ikintudlo sa aton. Abay namo, iyan ang sa pagkayawan ng iman, mamabot sa amin ng Panginoon. Matuman ang pagtuon sa truta at sinisasara. Hatagan kami niyan si kanunamon sa mga Kagpatawaran mo kami sa mga salata. Silin na patawad namon ang mga salasa. Kagdili mo kami padaot sa mga kamulan. Hinunoon lawas mo kami sa kanal. Luwasol mo kami o Ginoo sa tanan nga kalaotan, hatagi kami sing pakigdait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik si Kristo nga amon manluluwas. Kay imong ginharian ang gahong kagahimaya sa mga tuig sa mga kapatid. O Ginoong Hesus Kristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang paghigdait ginabilin ko sa inyo. Ang akong paghigdait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda nga amon mga sala, kundi pagtuo sang imong simbahan. Kag sunod sa imong ginsiling, hatagi siya sing paghigdait kag pakiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghigdait sang ginuyara gihapon sa inyo. Biyara man sa iyo. Maghatagay kamo sing paghigdait. Pagidait sa tanan. Sa Diyos na nakawalan sa mga sala sa kalibutan. Paloy ka sa amin. Diyos ang Diyos na nakawalan sa mga sala sa
Yari ang Kordero sang Dios nga nagawala sa mga salasang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkiti sang Kordero. Kabay, nga lawas kadugo ni Kristo magdala sa akon sa kabuhi wala sing katapusan. O Ginoo nga amon Dios ang imo anak nga si Jesucristo naghatag sa amon sang sakramento sa ilawas kag dugo sa pagtuytoy sa among pagpanglakaton padulong sa imong kinharian. Itugot nga monotod nga si Eufemia nga nag-ambit sa inyo Eucharistia, makambit man sa bangkiti sang kabuhi nga ginaman ni Kristo para sa amon. Ginapangayon namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Antes kita maglakat, magpaalam anak kita sa aton utod, kabay pa nga atong pagpaalam, magpahayag sa atong pagpalangga sa iya. Kabay pa nga ini magpahagan-hagan sa atong kasubo, kag magpabakod sa atong paglaom. Mag-abot ang adlaw, nga atong siya biabihon liwat sing may kalipay, kung ang paghigugma ni Kristo, nga magadaog sa tanan, nga mga butang, magaguba bisan pa sang kamatayon. Maturon ka ni Kristo nga nagtawag sa imo, kag ang mga angheles magdulong sa imo sa luyo ni Abraham. Patunan ninyo yakalagi, patubang niyo siya sa Diyos na labing mataas. Ginoo, hatagi siya sing kapahawayan nga dayon, kag silakan siya sing kapawa sa gihapon. Patunan ninyo yakalagi, patubang niyo siya sa Diyos na labing mataas. Sa imo makamot amay sang kaluoy, amon ginatugyan ang amon utod nga si Eufemia, nagasaligid kami nga upod sa tarang nga napatay kay Kristo, pagabadhawon siya sa katapusan nga adlaw, agod magkabuhi upod kay Kristo sa gihapon. Nagapasalamat kami sa imo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga imo ginhatag sa iya sa sining kinabuhi.
Subong, tanda sa imo amay noon nga kaayo sa amon tanan, kag timaan sang amon paghiupod sa mga santos dira kay Hesukristo. O maluluyon nga Ginoo, talupang da kami kag pamatii ang amon pangamuyo. Buksi ang ganghaan sang paraiso para sa imo alagad. Kag buligi kami nga mga nabilin sa paglugpay sa isa kag isa sa mga pasalig sang pagtuo. Tubtob nga kami tanan magkiritay dira kay Kristo sa pag-upod sa imo kag sa amon mga utod sa wala sing katapusan. Ginapangayo namo ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Hatlagi siya og Ginoo sang kapahuayan nga dayon. Kag magsiksik sa iyang kapawa, mawala sing katapusan. Kabay pa nga magpahuay siya sa pakigdait. Kabay pa. Kabay pa nga kalag ni Euphemia kag ang mga kalag sang tanan nga mga tumuluo nga nagtaliwan sa kaluy sang Dios magpahuway sa pakigdait nga dayon. Amen.
Good morning, everyone. On behalf of the management and staff of Forest Lake, Iloilo, we would like to extend our deep sympathy to the family of our dear sister, Eufemia Tadquerido. To everything, there is an appointed season and a time to every purpose under the heaven. We are gathered here today to pay our last respect to our dear sister, Eufemia. May her family set her free with a thought that she is now at home with God. Death is such a moment that makes us look back and look forward. We reminisce special memories of our lost loved one. And then, every little act done, every word spoken, and every single moment spent with her becomes special and memorable. We look forward as well and be consoled with the help of God's grace that she will continue to live knowing that she has left us with a legacy of living life to its fullest. In the midst of the family struggle to let their loved one go, may they realize that death is a wonderful experience of getting in touch with the reality that God is the only source of hope and comfort. Having made our appeal to God of all comfort, may we unite our hearts together in prayer to be led by Maria Grace Haveliana. Please all stand for our prayer. Let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear God, we thank you for our mother, Eufemia Tadquerido, for her sacrificial love and care. Look upon her with mercy. Forgive her failings and reward her with eternal joy. We ask for your comfort and peace to surround us now and in the days and weeks ahead we have together in our grief, acknowledging our loss. We pray that throughout this funeral service, we will fondly remember our dear Nana Eufemia Tadquerido. May the love we have for Nana Eufemia Tadquerido continue on as we live out the best of who she was in our lives. May she be granted eternal peace and happiness in your presence through Christ our Lord. Amen. Istorya ko kaninyo, last year, nagpuli ako last week of August. Nagtinir ako di for 6 weeks para magbantay kay nanay. I-avoid ko giga maghibit-liwat. So, ang amon taning istoryahan ay nga tatlo, ma-rotation kami kapag bantay. Ako mauna, sunod si Joy, and then si Janice. Supposedly, sa sunod nga, sa February, kay Janice dun nga turno magbantay. Pero unfortunately, si Janice way kaabot kay nanay. So, ang iistorya ko lang kaninyo, ang i-share ko kaninyo, ang amon pag-updanay ni nanay sang last year. So, nag-abot ako diri, one day ahead lang si nanay sa ospital. Paglandad ko sa Iloilo, diretso ako sa metro. Nag-stay kami dito for 12 days. Si nanay, why nagid ako ginpauli. Maskin sa sabana lang para mag-ilis or maligo. Gusto na tuya ako matiner ka na. Ang utod ni nanay nga si Bilin, among ginapapuli na hambal na isi ante mo lang. Ikaw lang bibilin ka di. Bibitawag ni nanay karapon. Nabi ikaw lang bilin ka di. Ikaw lang bastay. Amudaan. So nagtinir ako kay nanay bilog 12 days. Forward, nagpuli kami sa sabana. Nagambal ang libayo ni nanay, si Auntie Bilin. Ambal na bi, ikaw hulid kay nanay, kita nagahulid kay nanay kung gabi sa kwarto. Ambal na ikaw hulid kay nanay, mubit dito ka hulid, tulog. Ambot ilang, ay ko kaintindi, kung insat nga that night, nga yung pag-abot na mo dito sa sabana. Doon nagapang-alang-alang, ako nga doon nahadlok, ako nga maghulid kay nanay. Kaya kita ko ang sitwasyon na pala. So, kung ba sinahadlok, ako nga mabugtawan ko tanang waay doon, kay gina-oxygen sa. So, nag-stay ta na to sa kwarto ni Joy for 2 nights. And then,
silo pag ito na sa open nga area day during kabalay na. So pag silo na dito sa pihak kwarto, napilitan ako magtulog, maghulid ka na. So hindi man nga pilitan, kundi naghulid kita o ka na. So first night naman nga naghulid ni nanay, haba ko, hay, si kunay, makupo ako kanimo, haba ko, sabat na. Hindi ako pagkupi, kay way ako naalad nga ginakupan. Singkuti kay balaan mo kung may hulid ako. Gusto ko talaga kupo. Ako kada sinabat na ko. Ati, maguli na timo to sa bahay Canada. Kupo ka todo sa bana mo. Hambal na katea. So, bako na, hindi makupo gid ako. So, ginitanday ko ang kamot ko. Panado lang ay, bibi ka bugat ka bugdon mo. O, so kinuha ko do lang. So, amo da, so kada gabi hulid kami nga duwa. So kung amo da bala nga gina-oxygen ta na, tapos magtulog ta na ng do, kung kaysa do ga kanta, kung kaysa do ga istorya, kakakibot ako kay sili ko nano ni sinanay nagadamgo gadaman. So ang ginahimo ko, ginatap ko lang ng kamot na or gialawas na nayang ba ko kadaan. So mabugtaw malang daa. Tapos isa ko pagiging kada kay nanay, hey, isang una gareklamo, tapos nga galingin ulo na dayon magbangon. Siyang ba ko nay, magbangon ka, pungko anay, antis ka magtindog. And then pagbalik mo sa balatangan mo, pungko anay liwat, tapos magbatang. So amuda ang may mga moments ako kay nanay nga makita ko sanda ni Papa, gaayo sa kay Papa nga banyusan ni Papa likod na. Makita nyo daguro sa video na mga gingkuhan amo day mga video, mga gingkuhaan ko nga mga videos na. Tapos may dayan nga manawag sa kay Papa. Lately nagpanawag do tara kay Papa. Nga gusto na nga si Papa to yung matinder ka na mapatindog. Mamuking gamay-gamay na nga lakat-lakat na tapos pungko. Ang isa na pinaka-routine ko makagwa dito sa salas day joy. May full body dito nga mirror sa pitrahan. Dayo na mamo ka daw. Namo yun ang itsura, yes, ispiyo kang conscious sa liog. Namo na, so, manabi, liog ko, malang. Singkutinay pariho, kita mo na ginareklamo, kanimo nga liog kuman niya daw nagkwando bala ka, nahambal nga sign of old age, nagkakugak ko rin na liog, oo. So, ang picture ni nanay nga daya, ang istorya sini is, Balam kaagi ako kay nanay nga hamba ko nay kumayad yung pamatsyag mo, mapabaybay kita, sin maskin half day lang, nga makahaklo ko kadang dagat bala nga hangin. So, weekend tayo, do Saturday bala tayo. Pabugtaw na mabango na mo sa sala sa ambal na ambal mo mapabaybay kita. Sige ang mapabaybay kita kung mayadya chipo. Mala natin sige mapabaybay kita. Aba ko, ko mapabaybay kita. Kaya ang lan maubos mo yung pagkaon mo. That day na ubos ni nanay pagkaon na hambal na tapos ko dubi pa ko pagkaon. Kumanibin dun ako. Tigin si Bina lamon, kami talang mga upod na sa balay. Huwag pa kami siyempre, huwag pa kami kapang husay, mga mukha doon. Ano talaga nagperedi doon sa nagpasipin sa, tapos, ang kunay, ay ako kadaga prepare ka, na nalutuan ko si nanay, na sipinan, na ilisan, amo balada, tanan kami, pro I mean, akong tutungad siya, sang nagabantay ako, ginamo ko, may sure ko nga, na-attender ko gin si nanay. So, sa sini nga picture na, hambal yay, si kunay, sa baybay, mananti, hindi man tawag pabuhay, ang terno mo lang nga pambalay, nga short na pala nga sleeveless. Sa bati nanay, hindi labian man na yan namin, kulang nga bayo, kay mabasi, magpicturanay kita to. So, muning pagwa ko nga blouse na, kag pantalon, nga hamba ko ti, daya gusto mo siya, nahuo, kay bala mo mapicturanay kita to. So pag-abot na mo to sa baybay, abi mo, si Bingbing ang upod ko itong alibayon, kay si JR, si JR. Si Gingging to dawa ay kaupod, oo. Pag mga hinabdo sa kay Bingbing ang mga pamilya. So pagkabot to, si Bingbing mahilig mo mag-picture, kinambala na dyan si Papa, manapa, ikisi si nanay.
So nag-kiss man dayan si Papa, kiss na si nanay. Tapos kiss ni nanay, nagambaan ni Papa kay nanay, nagambal gid si nanay. Ako man, makiss mo ko kay Papa niyo. First time ni nanay, nga nang naghambal sa balang, gina-express na doon, hindi lang nga ginatago na. So nag-kiss kay Papa, ginakapta na din si Papa sa gawi. Nag-kiss umuda. So tapos ang amo man to nga adlaw, nga bilog nga adlaw, ay kami kabutang ka oxygen ka na. Why namon sa mga oxygen? Kaya di man sa nagreklamo nga doon nahapo. Unfortunately, pagpuli namon sa balay, tanaw ka diyang hinablos ko bata ni Joyce Minmin, ang oxy niya. Diyos ko, nag-70 plus. Nagpanik kami ni Minmin. Makumbien, Diyos ko, siling ko, hindi galing masaligan nga maskin wise sa nahapo, okay doon. Nakigan kami ka-nurse namon. Hambal na manang, hindi mo ka mo magkuhan, itlintawon nyo gid. Di right away tinaksak namon. Malanay, okay ako, manakaday Di, maskin namon tong anang oxygen, duman, gintakod. So okay nakauli kami, pero duro wala sa nahimo, nga nakakaon sa upod ka namon, ang anang gin-share ka namon, to sa baybay ka, maano gid oo, kag-abi mo, ng pag namon, alam mo, nabutan ng pensyon sa SSS, gamay malang. So karon, why gintago nagali? Amba ko one time natin pamangkot ko sa singkunay, tindoy a kwarta mo insat nga daway no dwalit mo. Managintago ko, singko di mo gintago. Manasa carpet, amba ko tiway man ni carpet kwarto mo, amba ko na dayon. Gali kay ang gintago na, gintigana na, katong paglakat namon nga itong nagpabaybay, siya nagbayad. Tapos may din minusan ka senior sa citizen ng card. So amuta So and then si nanay is very strict. Ako naghangod ako kamagulangan ako sa tanan nga binting kusi, tanan nga aki, tanan nga ka-stricta na nabatian ko. So pero thankful ako kay sa pagka-stricta ni nanay ko, nalabot ko amukad sa. Kung baga sa una gambal si nanay, may nagambal ka na. Yung kita malipatan, nagambal si nanay ka na ako. Ambal na bibi, kaya ngayon makatapos ka git. Kaya may isa sa partido, siya naman, alam mo, kinadeterminuhan ka, be. Ngayon hindi ka katapos, kaya ngayon pakita mo ka na lang makatapos. Bago ko na dyan ma-share, si nanay, lagi ka na nagsusyat. Hindi ako maghibi, dahil sumom ng nabala. So, pasalamat ko kay nanay. Kay maskin ang buta sa strict ka. Kung kuon bala kung pisa mambal mo kamaldita ka nanay ko. Tanan to lang hindi pwede. Nag-graduate ako sa high school. Ni isa way ako pinatindira. May naatinan nga mga party. Kaya grabe yung protection ka nanay sa magulang. Siguro tanan ka mga magulang din naka-experience ka na. Pero sa tulad nga may pamilya ako, nagpasalamat kita kay nanay kay sa pagka-stricta na nag-amo ako kadya. Hindi lang ako, kundi pati mga libayon ko. Tanan kami, kag mga kaapuhan na nga nakakita, nakaabot ka na. So, amo salamat sa tanan gid kay nanay. Nay, sa tanan ginhimo ni nanay, kaging bulig. Hindi lang yung pagkananay, kung kisa bala ni nanay kung ano kondisyon ko man, kung kisa mag-uli ako di, tanapay yan ang iya pagkananay na nagagwagid. Kung kisa bala, amo to gani, hamba ko sa isang katiya, kagina nga naghahag. Hamba ko, abi mo si nanay. Hagato na ako isang unang magbakal ka, mga baligya na sa downtown. Gareklamo ako, nay, diin to. Sa sidewalk, tawag ako kananay, kubutangan ako towel sa likod ko. Nanay ko ginapaypayan. Ako nga supposedly tanan mapaypay. Ako mapaypay ka na. Pero si nanay kitungod nga mo ko tanang gihapon nag-akuan bala. Na ako gihapon na attender na. Si nanay nga kung may balatian ka, maskin may bana ka or asawa ka, papuliw na partner mo kay tanagid mabantay. Amuda si nanay. So, damo kami nga mapasalamatan. Damo ako bilang ang eldest, damo ako na nakita kay nanay. Kag
ang gintudlo na amo da ang mamiss ko gid ang pag-care ni nanay mamiss ko kay si nanay ang tawo nga hindi na lang ikaw pag angga-anggaon kung sala mo biyayawon ikaw akigan ikaw so tanan mabatian mo kay nanay kung may sala ako hambalon ikaw biyayawon ikaw akigan ikaw pero palanggan na ara ihapon umuda so ang last ko siguro nga ma-share kaninyo pagpuli ko doon flight ko halin Iloilo, halin dis Iloilo is 11 sa gabi. Hambaw ko kay nanay, nay, hambaw ko hindi ka doon lang magdulo. Kasi kung gabi ito, hambaw ko kada nangakig, kaya hindi ko hindi sa mapasundon. Mal na hindi masunodin ko. Tiway kami mahimo. Hambaw nagsunod gid sa sulod na sa kasalakyan si Francis, tanan sila nagidulong ka na ako sa may airport. Ang pinakamasakit sa kwan ng gate kay hamba ko kay nanay, tising ko na mauli to ko. Balik ko na sa kwan. Sang amo na mga weeks pa lang manupuli doon ako. Halos kada adlaw, kada oras na pamangkot na ako. Nabi, saan ka mauli? Mauli ka dubuha. Singko na hindi pa, buhay pa. Hamba ko kada, buhay pa, singko kada, buhay pa kita makalagaw pa. So sang gabi nga to nga Giano do ko, nagbabay ko ka na. Ako na iti masuludo ako, bako kadaya. Singko ti, mabalik lang ako di, bako kadaya. Singko kaon kadamo, ha, siling ko na tayo. Singko para kita, ay kita malagaw. Kita, nahuo, maayad pa ako. Will ni nanay nga mag-ayad, grabe. Galing, maski siguro si nanay, I don't know, siling kung sa tulad ni Juan, maski si nanay, siguro nakibot man nga nag-amo dayas na. Why hindi ako sigurado, pero ako nasibot, ako nga nag-gulpi lang si nanay na dula. So, ambal na, ubi, mapasko pa ako ka dyan. Ambal ko, tiwutrupan mo kaon, ay pagbalik ko, malagaw pa kita. Sabi mong pinaka-subo nga ng puli ko, nga kagasta subo, siguro nga dumdumon ko, nga nagambal si nanay niya. First time ko si nanay nabatian nga nagpasalamat. Si nanay na mo, hipos ng gitsa. Ambal na, Bi, salamat. Kay nagpuli ikaw, pinatindir mo ako. Ang mag-uuwi, hambang ko tindiro tagid ko na si kumabot pa yan. Mabot pa si Joy mabot na sumbulan, si Janice, si Sunod, ang bako pa daan. Tindiro na, ang bako niya, salamat, Bi. And first time ko kay nanay nabatian, manak-anak ko. Napapamanay kami ang I love you, baby. Amutang hindi ko gitmanan nga ganun. Isang bante dito sa Canada. Ka-video call kami. Nahambal ko pa ka na. Hambal ko na, di ba hambal mo malagaw pa kita. Hambal ko pa da. Hambal mo parang isang adlaw before, a week before ka nang natabo kay nanay. Naka-video call pa kami, gambal pa sa nga. Galuto ako sa Canada, gambal sa Bi, maabot ka dubuha, singko na yan, ang magic na mauli ako, maabot ako dayon dyan. Singko mauli ako, bako ka diyan. Pagkatapos na singko mauli kita ko. Sa tuot ng siling ko na istorya, happy mo na istorya ko dubos ko. Nga July, mauli ako, ma-stay ako Canadawi together. Di ganing hindi itong matabo, kaya mo dyan natabo ka na. Nadula doon sa... So, ang ginabilin ko, ang cellphone ko nabuta as ka-video, ka-pictures namon sang last year nga ari ako di ka na, upod ko ka na. So, amod kita din nabilin ko kay nanay. Kag ang mga laygay na, ang ginabili na permi ang ginahambal na kanamon. Amod kita din mabili, mabilin kag hindi madula sa pinsar ko. Pero physically, why dun si nanay eh? Last ko dun nga kita na. Alas 2 karon madula ligid sa. So, why ko kumano kung paano matabo. Kasi hindi mabalik ako sa Canada. Dalawang ko dyan nga ang mani. Hindi ko kabalo kung paano ko maano pa. Ay sa dalan ko mga libayon ako perming gamal. Ang bago na po yan ako mag-accept ka. Natula, siguro yung word niya accept. Maintindihan ko ang accept ng word. Pero ang acceptance sa heart mo, kag sa mind, mapudlay. Ang hambal ko pero may kasakit, masakit kung imo doon ang matula.
makakanto kita sa iban nga naman yan. Makahibi kita, pero kung imo dun, lain ang sakit na nga mabatyagan mo. Kag nabatyagan ko, bidaan no sa inyo guro sa iban ka naton di. Nakabatyag kag nabatyag ko. So, amo to lang kita, ginapangayo ko kay nanay, nga maski malayo itong tana, ay no, hindi na kami pagpabayaan. Nay, madula ka doon purbay, alas 2, pila na lang ka oras. Di ka doon naman makita lawas mo. Wai ka doon din na, hindi ka doon naman makita. Malay no, nga diri ka rin sa palipot. Malay kung hindi mo kami pagpabayaan. Continue lang na guide mo kami. Paligi kami kapangamuya sa Ginoo nga po. May guide mo. Guidance na mamiss na gid ikaw na may idlaw gid kami tanan kanimo. Idlawon gid kami tanan. Pero hindi ka magkawala ka na Ako ka magulangan. I-try ko nga ang mga lipayon ko pati si Papa. Tingog kami gihapon. Di na mo papabayaan ang isa kag isa. Salamat gid. Thank you so much, Ma'am Mary Jean. Doon, hindi ko kambal. Actually, tsakto gid man masakit nga dulaan sa mga ginikanan. Although may mga sarili na nga pamilya, pero lain gid akong sa ginikanan mo na bala. Kag ano pagidayan kung ikaw mismo o natundan. Sakit ako na heart sa pasensya lang. Nang nagdali na dulaan, makatatay-bay. April lang man. Ma'am Elsa de la Cruz. Sister ni Nanay. Sorry lang kita. Damay-damay na lang ni. Sige na muna sa akin. Kasi hindi nakambal si Ma'am. Mga kanto kita danay kay Ma'am Lerma Domingo. Ano na oras? Mayong udto balaan nga doon nagutom-gutom do kita tanan. Pero pasensya gito gusto gito maghambal. Gusto ko lang i-share sa kay nanay, sa inyo tanan, sa tanan sa amon mag-utod. Ako lang gid ang wala nakatender kay nanay. Ako lang gid ambot. Tanan sila nakasakripisyo kay nanay. Alis mga hinablos ko, utod ko, mga tapik ko, tanan sila ara, tanan. Since 2025, nagpuli ako di 2024. So, upod ko mga kabataan ko, asawa ko. So, at that time na 2025, wala na gid ako natagaan sa makabalik diri. At that time, nagpuli si Manang, si Joy, nag-celebrate sila sa birthday ni Papa, na surprise nila. Tanan-tanan, masadya sila tanan. Ako lang yun, ang wala. Hasta nga labutan, naglain ang pamatyag ni nanay. Si Manang nagbalik na maliwat. Si Joy nagbalik na maliwat. Si Manang 1.5 months. Si Joy 2 months. Si Joy mapuli sa Canada. January 28. And then 29, maabot na tani ako diri. Pero sa amo to natabo kay nanay. Nay, ay taman ikaw ang napabayaan. Ay namon ka mong ipabayaan. Ni Papa nga duha. Pero nanay, material things is nothing. Kung wala ako ng presensya ko sa imo nga nagserbisyo, nay. Amo na, nay, ang pinakamasakit sa ako, nay. Nanay, planggat ikaw. I don't know kung ano ang buot sa lingon. Kaya bisan sa eroplano, si Manang, pariho ang adlaw sa amon nga pagpuli. Si Manang, adlaw ina siya, udto. Maayo ang chimpo. Ako naman gabi ang akong puli. Papangiho lang ng adlaw. Iba ang amon nga airlines nga duwa. Pag ako nga chimpo, sa oras nga ina, nag-snowstorm. Hindi ka lupad yung akong eroplano. Na-stuck ako sa eroplano.
6 hours. 6 hours ang stuck ko sa aeroplano dumaan. Nung ako kalabot dire sa Pilipinas. Pero nga, ang ilong may arangin niya, nagapalabang sa akon. Kaya may nag-asta nga nagakuat pagin ako nga makalapot ako dire sa Iloilo. Giti nga tungaan ko mag-chance passenger sa domestic nga siling ko makalabot pagin ako kay 12 hours pagin ang ako niya hulat sa Manila. Uwa ay ako kintagaan sa chance kay siling ko si nanay ara pa sa chapel diri sa may Memorial Park. Kaya mo na nga siling ko kwaon ko si nanay sa may diri sa may oo, mga masugat ako sa iya. Nga daloon na siya sa balay. Oo, ay gid ako chance. Late gid ako sa tanan-tanan sa tanan ng kauturan ko. Ako lang gid ang pinasahi. Pinasahi gid ako sa tanan. Tinay, sorry lang gid. Sorry, kung waay tayo kanubutan, waay tayo na sa bisyohan na gusto tayo ikaw ihang. Natani, nagaginhawa pa ikaw, gusto ko gin nga mabutan ikaw, pero wala gin natabo na, sorry lang gin, ambot ano buot silingon sina, pero alam ko si nanay, intindihan niya gin ako, intindihan niya kami kabataan, kay hasta sa pagtuan sa ginhawa, bisan wala kami dire, ni manang ara mo kami gihapon, sa video call sa iya, so, Nay, ikaw na lang bahala sa amon. Ikay mo lang kami paagi sa imo, sa mahal nga Ginoo. Ari kami, si Papa hindi na mo papabayaan. Ari lang kami mga utod. Nagapuro ligay lang kin. Thank you sa inyo na tanan. Thank you so much, Ma'am Lerma Domingo. Si Ma'am Elsa de la Cruz. Sister ni Nanay Euphemia. Kung hindi ko kamal mo. Inang mayong aga pa sa tanan. Hindi ko na yung paglawigon kasi gutom na ta, no? Ang ako lang yung ma-share. Si Nini. Bilang isang magulang, hindi siya Sorry. Hindi siya bali sa kamanggulang lang, kundi Dawiloy siya namon. Tanan ginagayo sa amon para man sa kabataan. Gina-apply ginamon sa amon pagpangamuhi. Di amo na ginapasalamatan man namo kay Nini. Lang siya namon tanan. Sama nga mga utod niya. Nga ang tanan nga ginatudlo yung sa amon. Maski mga gulang na kami. Ginatandaan, ginamon kiti bilang isa ka magulang kagod example din sa iya. Nakita taman ang ilang estable ni Toto. Di nga way na't hindi namon pagsundo ni na. Di among gigda ko nga ginapasalamatan kinini nga. Landumon ka siya bilang isa kang magulang. Ang isa ka Eloy. Di salamat din. Thank you so much, Ma'am Elsa de la Cruz. Before we proceed sa final viewing, ma-offer na si Ma'am Chantel Marie. Song para kay nanay.
Lahat ng buti ay mayroon sa puso mo. Buhay mo na'y handang ialay mo. Walang inang mapipis sa isang mata. Ikaw nakila at higit sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig ng titig, ika'y nag-iisa sa mundo. Lahat gagawin mo, kanya lagi kang kasama mo. Lahat ng buhay niya ang laging tingnan mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Nang matitis ang isang mata, ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso mo. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. May pusong alas, ganyan ang tulad mo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso mo. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong alas, ganyan ang tulad mo. Salamat. Mayong aga sa tanan mo. In behalf of our organization, the Catholic Women's League, I would like to express this. I prepared a little message for everyone to know. Dear family, friends, and my beloved sisters in the CWL or the Catholic Women's League, today we gather here with heavy hearts, but with a gratitude for the life of our sister Eufemia Rodriguez Tanquerido. For the life, while our hearts ache, we also gather here to celebrate a life beautifully lived in the service to God, to Mary and her family. As a dedicated member of the Catholic Women's League for 26 years, Sister Eufemia Manangfem embodied the virtue of faith, service, and was a true pillar in our unit, St. John the Baptist, Dingley CWL unit. Her membership and dedication as CWL showed strong faith in God, a devoted member during her active days. Today, we honor her as a true Catholic Women's League member. Yes, beyond her service, she was a true sister to us, to all of us. Many of us knew her as a woman with deep compassion who made a profound impression on everyone she met. A soft-spoken, for me, she is a soft-spoken,
loving, and a very friendly to everyone. In fact, as a mother and Lola, as I heard, she was dearly loved by the school children who used to pass by and buy something in her sari-sari store. I admired the patience and simple way of life of Sister Euphemia. A good person to talk to and share stories when we usually meet. I was close to her since we knew each other during the school days of her children at Mater Carmeli High School, to mention Mary Jean and Donna. After long years, we had not met each other then. The last time I saw her, was when I attended the first Mass early Sunday morning. That was our sponsored Mass. I was wearing my blue CWL uniform, and she was happy to meet and see me. She said and greeted me. She said, "Wow, Mom Needs, welcome to our group, the CWL." And then I thanked her. We hugged each other. And then I told her, "Manang Fem, attend ka meeting ta after this, ha? After kamisa." She asked for an excuse to go home instead. Months later, we heard she was sick and hospitalized. And later, we heard she stayed at her daughter's house in the city. We planned to visit her, but we failed. We don't have any more communication with her. Adding more, Sister Euphemia was also a woman of deep prayer and a shining example of a dedicated mother to her family. And also, as a dedicated member of the CWL, she embodied the Spirit of God through her tireless service, gentle kindness, and deep faith in God. She was more than a member of our Catholic Women's League. She was a true sister to all of us. She had that special gift of making everyone welcome and valued. Sister Euphemia exemplified the impression of our patroness, the Blessed Virgin Mary, in her daily life, as I can see it. With all this, our league, the Catholic Women's League, together with the entire family of our Sister Euphemia, her husband, Manong Digong, the children, to mention Mary Jean, Donna, Lerma, Ria, Janice, and the rest of the siblings, and all of us here, and the relatives, of course, shall we say, eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. We will remember Sister Euphemia, Manang Fem, not just a sister in Christ, but as a devoted handmaid of Mary within our organization, the Catholic Women's League. She taught us the meaning of service and true charity in our organization. Her laughter, dedication, and kind soul will be deeply missed. As we bid her farewell, we hold on to the procure of her resurrection. Thank you, Manang Fem, our sister, for being a shining example of our faith. May you rest in the bosom of our Lord. Good morning sa inyo nga tanan. Ako si GJ, bata ni Bingbing, ang youngest nga bata ni nanay nga sa babae. So na si nanay nabdan ko sang bata ko. Nakilala ko siya nga amo na parsa na very strict siya. Gabi siya mag-discipline sa amon, amo na nga sa subong makita mo sa amon nga hindi kami dungol na dumana. Pero may kami ginasaway baan ko nga gusto gini nanay sa amon maging maayo kami. Gusto ni nanay makatapos kami tanan sa eskwela. Isang buhay pa si nanay, pero may ako tawag nga mabulig.
siguro masaligan niya ko. Palangga ko bit si nanay. Hindi ko ginmalindan nga gusto niya ako mabanda sa iya. Kaso manilta po inanay paano ko sa bantayan. Sa tanan ko nga pagbisita, ang nanay kaguling ko lagi ako napilitan. Kaya gusto ko mag-ayos si nanay. Gusto ko mag-ayos si nanay kag upod ko siya sang Malawi. Panamiyagid ko na inabalang kadamag kita na inamon. Gusto niya gid nga mag-graduate ako kag gusto niya makita gid nga yung successful ko. Tapos si nanay, kadabi magtanay kami. Magpuli na, kapa ipos-ipos na sa may ginahatag na sa sakon nga suol nga parta, tugang ko kuno sakon nga balon. Kibalaan niya si mami. Ang iya nga natag, sakto lang. Amo na, kisaga, hambal ko siya, hindi lang na mabalaan ka rin ni mami, kigan niya ko. Tapos hambal niya, bawi lang ko kuno siya kung makaubra na ko kuno. Te, paano ni? Mas kailangan gid kumayo para kay nanay kag maging successful. Ari lang kami di tananay kag mabuligay gid kami tanan kag ari si papa. Buligan gid namon si papa. Uktan gid namon. Okay. Thank you gid na sa tanan. Kabay pa nga okay ka na sa buong kag-happy kag wala ka namin nabatsagan nga sakit. Amo na ang importante. Thank you. Pasalamat din ako sa inyo tanan. Salamat, Kira.